Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking ituturo po sa inyo ngayon ay patungkol sa tinatawag na complement. Ito ay salita o grupo ng mga salita na tumutulong para makumpleto ang ideya ng ating English na mensahe. Bali, ang English grammar po kasi tumutulong yan para makagawa po tayo ng mensahe sa English sa tamang pamamaraan at meron dapat tayong sundin na batas. At isa po ito kung saan ay matutulungan po talaga tayo na maibigay yung ideya natin sa tamang pamamaraan sa English. Okay po? Okay, dito na po muna tayo sa unang uri ng complement. Okay? Itong tinatawag na subject complement. Bali, pag sinabi natin subject complement, taga-kompleto ng ideya para sa pinag-uusapan. Halimbawa, she is Darna. Siya ay si Darna. Ang ating pinag-uusapan po dito ay itong she. Itong subject na tinatawag. Yan yung pinag-uusapan. At para matulungan po natin itong she o siya na makilala natin o makompleto natin yung ideya niya, maaari po tayo gumamit ng subject complement. At ang ginamit ko po dito ay itong salitang Darna. Darna. At kapag nilagay ko yung Darna na yan, kung mapapansin nyo, siya ay si Darna. Natutulungan po nitong salitang Darna na makilala itong tinuturo nating babae na siya. Diba? So yan po ang tulong ng subject complement. Tinutulungan niya yung ating pinag-uusapan para mas makilala pa sa ibang pagkakakilanlan. Okay po? Bali, ginawan ko na rin po kayo ng pattern kung kailan maaaring gumamit ng subject complement. At ito po yon. Subject, tapos susundan nyo ng linking verb, katulad po nitong is o sa Tagalog ay, tapos isusunod nyo na yung subject complement nyo. Okay? Na yung subject complement nyo, dapat ipapakilala niya itong ating pinag-uusapan. Okay? Na she o siya. Katulad nitong ginawa ko sa ating halimbawa. Okay? So, ganyan lang po kadali yan. Isa pa pong halimbawa, she is a doctor. Pag yung salitang doktor na kung saan ay binibigyan natin ng pagkakakilanlan yung siya, subject complement po ang tawag doon. Okay? So, ganun lang po kadali ang subject complement. So, dito naman po tayo sa object complement. Okay, ito pong object complement, taga-kumpleto ng ideya ng tao, bagay o lugar na di pinag-uusapan o yung naapektuhan ng aksyon na ginawa ng pinag-uusapan. Okay? So, alamin po muna natin kung alin ang object dito sa ating halimbawa para mas maliwanag. Ang subject po natin dito o ang ating pinag-uusapan ay they. Itong nila. Yung ginawa ng ating pinag-uusapan na aksyon ay itong transitive verb na called. Na kapag tinagalog natin ay tinawag. So itong they called, tinawag nila. Okay? Ngayon, yung kasasabi ko lang yung tao, bagay o lugar na hindi naman pinag-uusapan. Kasi po ang pinag-uusapan po kasi o yung subject, kalimitan po yan ay tao, bagay o lugar. 'Di ba? Ngayon, pag sinabi nating object, tao, bagay o lugar na hindi pinag-uusapan, hindi siya tinuturing na subject. Pag hindi po pinag-uusapan, ang tawag po doon ay object. Okay? So, kung makikita nyo, itong the blue area, ang asul na lugar, ay isang lugar. Pero hindi siya yung pinag-uusapan kasi ang pinag-uusapan nga natin ay itong nila o they. Diba? Dahil sa ang lugar na ito ay hindi natin pinag-uusapan, ituturing na natin yung object. Diba? So, alam nyo na, yan na yung object. At kung mapapansin nyo, itong object natin na ang asul na lugar o the blue area, siya yung apektado ng aksyon na ginawa ng ating pinag-uusapan. Kasi, tinan nyo, tinawag nila. Alin ang tinatawag?
O ano yung tinawag? E di itong asul na lugar. So, dahil sa ang tinawag ay itong asul na lugar, siya yung apektado ng aksyon. 'Di ba? Kasi siya yung tinawag eh. 'Di ba? Yun po yun. Yan yung sinasabi kong yung naapektuhan ng aksyon na ginawa ng pinag-uusapan. Okay po? Ngayon, kinailangan po natin maglagay ng tinatawag na object complement. Yung kukumpletuhin natin yung ideya nitong object na ito, nitong ang asul na lugar. Kasi pag hindi po natin nilagyan ng object complement, kulang ng ideya. Tingnan nyo, tinawag nila ang asul na lugar. Na ano? Mapapatanong ka, na ano? Pag sinagot mo yung na ano na yon, object complement na po yung ating isinagot. At ito yon, na dagat. C. Tingnan nyo, tinawag nila ang asul na lugar na dagat. So itong dagat na ito, ipinapaliwanag niya yung asul na lugar. Kung ano yun. At isa nga pong dagat. So yan po ang gamit ng object complement. Ang ipinapaliwanag niya ay isang object. Okay? Okay, dito na po tayo sa pangatlong uri ng complement, ang tinatawag na adjective complement. Taga-kompleto ng ideya ng salitang ginamit para ilarawan ang isang tao o bagay o pwedeng lugar din. Okay, halimbawa, yan po yung ating pinag-uusapan na kami sa Tagalog, linking verb, are. Okay, I. Adjective. Yung adjective, siya yung naglalarawan sa ating pinag-uusapan, di ba? Tagalarawan. At ang nakalagay dito sa adjective ay glad, nagagalak. So, inilalarawan ko kami na nagagalak. Okay? So, kitang-kita nyo ng adjective dyan. Itong nagagalak na ito, gusto ko pa ipaliwanag kung paano ako magalak. Kung anong dahilan ba't ako nagagalak. At para magawa ko yon, kailangan ko itong tulong ng adjective complement. At ang adjective complement na ginawa ko ay ito, to see you healthy. Na makita kang malusog. Okay? So, mas nabibigyan ko ng kumpletong ideya yung aking galak, yung aming galak. Okay? Kami ay nagagalak na makita kang malusog. We are glad to see you healthy. Okay? Ganyan lang po kadali ang adjective complement. Pero, ang kailangan po kasi dito sa adjective complement ay itong pattern natin. Subject, linking verb, tapos adjective. Na yung adjective na ito, yan yung ipapaliwanag mo gamit ang adjective complement. Okay? Kaya adjective complement ang tawag dyan kasi ang ipinapaliwanag niya ay itong adjective. Kaya adjective complement. Okay? Ito naman po tayo sa verb complement. Taga-kompleto ng ideya ng aksyon na salita. Pag sinabi natin aksyon na salita, yan yung ginawa ng ating pinag-uusapan. At ito yung aking pattern. Subject, yan yung I. Ko. Yung verb natin, like, gusto. Yung verb complement natin, your shirt. Iyong shirt. Tingnan nyo. Pag ang meron lang po ay subject at verb. I like. Gusto ko. Pag sinabi mong gusto ko, meron na namang katanungan. Ng ano? Anong gusto mo? Dahil sa, alam mo yung paggamit ng verb complement, kukumpletuhin mo yung ideya nitong verb na like o gusto, makukumpleto natin yung masasabi natin ng tama yung gusto natin doon sa tao, kung ano ba talaga. At ito yon, gusto ko ang iyong shirt. I like your shirt. Itong your shirt na ito, yan yung verb complement. Kinukompleto niya yung kakulangan sa ideya nitong salitang gusto. Okay po, ganyan lang po kadali. Okay? Kaya tinawag natin na verb complement kasi ang kinukompleto nating ideya ay isang verb. Itong like o gusto sa Tagalog. Okay po? Okay, meron pang isa.
itong tinatawag na adverbial complement. Taga-kompleto ng aksyon na salita sa pamamagitan ng paggamit ng adverb. Gagamit po tayo ng adverb para makompleto yung ideya ng ating aksyon na salita na verb. Ito po yung kukumpletuhin natin ng ideya, itong verb na to. Halimbawa, subject, you. Ka. Yung verb natin, look, tumingin. Yung adverbial complement natin ay itong up. Tumingin ka. Saan? Saan ako titingin? Sinabi ko, up, sa taas. So, nalalaman ng tao kung saan siya eksaktong dapat tumingin. At yan ay nagawa natin sa pamamagitan ng adverbial complement. Itong up, sa taas. Okay po? So, ang adverbial complement po, ang kanyang tinutukoy o ipinapaliwanag ay yung ating verb. Okay po? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming salamat po kay Sir Nat na laging nandyan para sa ating channel. At kay Ma'am Helen Tambongat from Bicol, hello po sa inyo. Sana nasa maayos din po kayong kalagayan. And thank you po sa mga nagko-comment at sumusuporta sa ating channel. Good day po muli sa inyong lahat and sana mapag-aralan nyo ng maigi ang complement na yan. Kasi kitang-kita nyo na kada complement, meron po silang kaakibat na salita na dapat doon lang po sila dapat gamitin. Okay po? So good day po muli.